Hello guys, have an amazing days about isa sa atin. So ngayon, mayroon po akong isi-share sa inyo. Usap po tayo saglit lang. So, apat talaga yung kailangan ng tao. So, mayroong spiritual o yung moral natin, yung ating relational o yung friendship, yung ating mental or yung emotional, then yung pang-apat, yung about physical. So, yung physical, tumutukoy doon about sa financial po natin. So now, let's talk about financial. So, alam naman po natin na we need money, we need financial, di ba? Para sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. So, ngayon, ating pag-usapan yung about financial. So, sa financial, pag-usapan natin yung about success. So, wala talagang shortcut sa success. You know what? Ang isa sa mga example po dito, yung hagdanan, ladder. So, sa isang hagdanan, hindi ka makakarating sa pang-10 steps kung hindi ka dadaan sa una, pangalawa, 3 steps, di ba? Para makaabot ka doon sa pang-10 steps or yung last steps na iyon. So, meaning, sa makuha mo yung success talaga, marami kang proseso na dadaanan. So, yung success pala, process pa talaga siya. Dadaan ka ng mga obstacle, challenges sa buhay, bago mo maakyat yung pinakatuktok or yung goal mo, sabihin natin, or yung success na gusto mo mangyari sa buhay po natin. So now, bakit pinag-usapan natin yung success? Gaano ba ito ka-importante ba? Kailangan ba natin ito? Kontento na ba tayo kung anong mayroon tayo? So kung babasehan po natin ang salita ng Diyos, sabi niya doon, binigyan tayo ng Diyos ng ability to produce wealth. So ibig sabihin, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan, ng kakayanan para makapag-produce tayo ng wealth. So ngayon, kung natin titingnan yung mga successful na mga tao dito sa Pilipinas, sabihin natin yung top 3 na richest people in the Philippines. So yung mga C family, si Henry C, Manny Villar, sila ni Ramon Ang, at marami pang mga iba. So kung atin pong titingnan yung background nila, before na nakuha nila yung success sa kanilang buhay, dumaan po talaga sila ng proseso. So si Henry C, yung pamilya nila, background nila, galing sila ng China. So 12 years old, pumunta siya dito sa Pilipinas. So dito siya talaga lumaki na. So yung pamilya niya ay mahilig na talaga sa business. So mayroon silang tindahan, shop, nagtitinda sila ng bigas, sardinas, mga household items. So, ang ginagawa ni Henry C, talagang tumulong siya sa tatay niya. So, ibig sabihin, mayroon na talaga siyang idea, business idea, paano nagsimula siya doon kasi nga sa tatay niya. Pero doon, talagang dumaan sila talaga ng hirap. So, ibig sabihin, talagang nagsimula sila sa maliit na tindahan. So doon, habang kalaunan, tumutulong siya sa kanyang papa, sa kanyang magulang, din nag-aral siya dito at hanggang nakapagtapos din siya ng college. So, ang kanyang pamilya balak na umalis doon sa China din, pero siya nanatili pa rin dito. So dito nakikita po natin na sa buhay ni Henry C, nakuha niya yung success niya dahil nga marami siyang proseso talaga na pinagdaanan. So, hindi madali yung success niya. Nag-aral siya na mabuti, nakapagtapos siya. Then, naging empleyado din talaga siya. So, naging store manager siya. Then, balak siya, nag-try siya na maggawa siya ng sariling business. So, doon nagsimula ang lahat. So, hindi madali. Nagtitinda siya ng mga iba't ibang items. Nagsusol siya ng mga products o mga kailangan sa tao. So, talagang dumaan siya sa proseso hanggang na pinagkaloob talaga sa kanyang Diyos yung success. So, nagkaroon siya ng unang shoe mart niya doon sa Quiapo. Doon nagsimula yung pag-boom ng business niya. Kaya nagkaroon na ng SM ngayon, super mall, dahil nga doon sa kanyang talagang pagsisikap, pagpupursigi para makakuha niya yung success na gusto niya. So, ang bottom line dito, bago niya naakyat at napamana sa kanyang mga anak
yung success na mayroon siya. Dahil mismo sa sarili niya, talagang proseso, talagang mayroon siyang ginawa, mayroon siyang time talaga nilaan, mayroon talagang sakripisyo na binigay para niya makuha yung success na gusto niya. So yun po yun, na ngayon nakikita po natin na marami ng mga SM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao ay mayroon na. So dahil po yan sa ginawa ni Henry C. o sa kanyang buhay, paano siya nag-start. So bottom line dito, dahil sa kanyang sipag, kanyang tiyaga, o inaral niya, ano bang business na kailangan niyang gawin, hanggang sa nakuha niya talaga yung success na mayroon siya ngayon. Diba? So dito, makikita po natin na sa buhay po natin ngayon, kung gusto natin na magkaroon talaga ng success sa buhay po natin. So, magsimula talaga yan dito sa sarili po natin. Ano ba yung kailangan mong sakripisyo na gagawin? Ano ba yung steps na dapat mong gagawin para makuha mo yung ladder of success na gusto mo mangyari sa buhay mo? So, kailangan mo dito ng time, kailangan mo ng sacrifice. So, kailangan mo dito ng tamang proseso talaga. At ang pinakamaganda dito, mayroon siya talagang mentor. Sino yung mentor niya? Tatay niya. So, doon siya nagkaroon talaga ng idea about business dahil doon sa pamilya niya, sa tatay niya. Kasi yung tatay niya mismo ang nagtuturo sa kanya na sa pamagitan talaga ng pagbibusiness, pagninegosyo, ay talagang umangat yung kanyang buhay. Pero dumaan pa rin siya sa pagiging empleyado. Pero hindi siya doon nagtagal. Talagang gumawa siya ng sarili niyang negosyo. At hanggang ngayon, yung legacy niya, naiwan niya sa kanyang mga anak. At ngayon, libo-libo na mga Pilipino ang natulungan dahil sa business po niya. So, yun po yung guys. So, dito, sinishare ko lang sa iyo na bago niya nakuha yung success sa buhay niya, ay dumaan talaga siya ng proseso sa kanyang buhay. Kaya ikaw, ako, tayo lahat, kung gusto natin na maging successful sa buhay, tandaan po natin, walang shortcut sa success. Kailangan mo dumaan ng tamang proseso, kailangan mo dumaan ng sakripisyo, oras, para makuha mo yung ladder of success na gusto mo. So yun po, God bless everyone. Sana marami kayong may natutunan kayo sa ating pong short video na ito. God bless everyone.